Naka-celebrate na karon og Thanksgiving Day sa ato ang sa diri sa MCCSB. Kauban nato ang mga bisita o ato ang igsuonan sa New Paradise. So, salamat sa Ginoo na nakauban nato sila karon. Kunya talay ko ang Ginoo nga kanang wala ra ni bundak yun ang ulan, no? Pares sa niagi mga adlaw pag buntag yun ang ulan. Pero salamat kay nakatabok rata sa dagat, may dagat. Nakatabok ra ang tanan. So today is our Thanksgiving Day, and kung tanang andam na to kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Tanang naatay kalipay karon nga mudawat sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Amen. So atong maobserbahan, dali ra kayong panahon, no? Nakabantay mo, dali ra kayong bulan, niya, dali ra kayong tuig, next week, 2026 na. No, di lagi mabantayan ba? Pila na lang, 4 days na lang, no? Before Christmas, tama ba? 4 days, Christmas na dayon. So, grabe yun ka busy ang mga tao karon. Okay, ang basta Christmas celebration wala kayo makapildi sa mga Pinoy. Agree ba mo na? Okay, we are known sa longest nga naga-celebrate sa Christmas sa tibuok kalibutan. Magsugod early as September, kunya matapos January na. Kasi extend pa February. So grabe yun kataas ang celebration sa mga Pinoy sa Christmas. Kunya wala to ang mga Christmas party. Kapila na ka ng Christmas party dire. May office Christmas party, may sa eskwelahan, may sa mga barkada Christmas party, may sa simbahan. Daghan kaayo wala to ang mga Christmas party. Yan iko na mawala ang sa mga barangay, no, sa mga purok ng mga Christmas party. Sa pamilya, unya wala to kupod karon ang lechon. Kisa may napuran ng lechon. Wala pa yung Christmas, napuran na ng lechon. Okay, grabe ang kuadron na uban daghan nag-advance na og kanang celebrate sa Christmas. Unya pataasay po og kinabuhing mga lechon ron, no? Kapila initon ba? Spaghetti, nanay spaghetti ang gitadtad. Kinagahin na sa ref. So grabe ang kuan kanang pagkaon, no? Wala tuo po ng pagkaon. So hinga na ang kanang kultura gid sa Pinoy, no? Unya last pa gid ang observation ang kanang caroling. Usahay murag stressful kay sa tuwa ba mga napi mga harol. Say manirado na tabo, no? Or magpaano lang ba? Walay tao dong. So, pero sa likod sa kanang kalipay o pag-celebrate sa Christmas, usahay, daghan ang wala nakahibalo or siguro nakalimot nga nang mag-celebrate man na Christmas. Natoy namasko sa ilang teacher biyani na ipangutangan ng teacher ko. So, anong mag-celebrate man na Christmas dong? So, natubag sila pero mali nila natubag. Kuan ma'am kay kanang Christmas party dayon to ba ang uban ayo ba ni tama man si Jesus napoy ni uban ni tama nakao man si Jesus pero usahay diha rataman pagkatao ni Jesus unsay sunod matao man siya sa kalibutan unsay purpose so, wala na nakahibalo sa tinuod nga meaning why we celebrate this season. Nakoy isa ka story sa usa ka kanang bata, bata excited yun na pag Christmas labi na kay daghang gift. Unya naandan pod kasagaran naandan nga ibutang ang gift sa ilalong sa Christmas tree. Tapos ablihon na pag 25 na gyud sa morning, usahay 24 pag sa gabi iabli na. Excited kayo siya nga libangon, yan i-ampli sa iyang gift, kaya daghan kayo siya ipanghatag sa iyang mga nino o nina. And then gipangutan na siya sa iyang mama na kung sila ay ang purpose sa Christmas, ano mag-celebrate ng Christmas. Kabalo kung situbag sa bata niya siya na ay birthday man ni Jesus.
birthday ni Jesus. Yan, nakutala niya mama nga, unya, nakiregalo kang Jesus. So mahilog siya doon. Lumitaw naman ako may nagdawat o gift, hindi man ako birthday. Birthday man din ni Jesus. Usahay, daghan sa mga tao karon ang parehas anak ng bata. We celebrate the season but we forget the Savior, no? The reason of this season. Daghan tao ang wala gyapon nakabalo kung sa rason sa pag-celebrate ng Christmas. Or siguro, kung na-mention kayo na, siguro nakahibalo nga natao si Jesus pero diha rataman, wala nakabalo sa lalong nga kahulugan sa pag-celebrate ng Christmas. Sige, transfer na lang diri sa ang music team, transfer na lang diri sa front. Ingon pa, buyag. Mga buyag children. Sige. Orang pahiwating na yun nila, magbago na ito ano kay daghan ba mga liki-liki na may mga liberanan nga mga nanay crack bitaw. So, Kana crack pod na. Crack na. sige, padayon na no? So, most of the time, ang version sa kalibutan sa Christmas is about what we can get. But ang nakalimutan nga ang version ni God sa Christmas is about what He gave. Mag-agree mo na, pag Christmas mo excited kayo na, kaya naghantag madawat. Kasi nila nakadawat rin bonus. Nakadawat na o 13th month, PBB, SRI, PAI. Ano nagkagaya no? Nakadawat ng mga natanan. Usay excited kayo ta. Tinuod man ano, reality man na malipay kayo ta pag December kayo. Daghang kayo ta madawat. Pero usahay, na-focus ako ta ugalingon anak. Ang version ni God about Christmas is about what He gave kung sa iyang gihatag. Ang problem sa mga tao karon is not kanang lack of money, lack of gift, or lack of food nga mga handa karon ng Christmas. Pero ang pinaka-greatest problem sa mga tao karon is sin. Ang sala nga nakaseparate sa Diyos o sa atoa. No, ang sala mo nakaseparate sa atoa o sa Diyos ang atong relasyon. Because of sin, according to Ephesians, we are spiritually dead. Therefore, we are kanang condemned. Ang atong patulngan, we are destined to perish. Pero si God, tungkol sa iyang great love sa atoa, wala ta niya gibiyaan sa imong anak ang status. Wala ta pabiling nga destined to perish. But ang iyang gihimo, He sent His Son, si Jesus Christ, para kita luwason. So para ka maluwas, makaamot ang kaluwasan. So sa ato ang text nga gibasa gayina nga makita sa Gospel of John chapter 3 verse 16. Para yung atong i-recite, atong dunganan. Ready? Go. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but shall have everlasting life. Amen. Let us pray. Father, once again, we thank you sa imong mensahe karon. Unta na Lord nga ikaw mo yung panalangin ka na mo, pinaagi ang iyong mensahe, kahatag ka na mo pagpahinumdum sa tinuod nga rason aning panahon Ginoo sa pag-celebrate na mo sa Christmas season. Father, I pray nga ang imong pulong mag-work sa akong kinabuhi mightily. I pray that the Holy Spirit will move freely sa among taliwala karon, makahatag ka na mo kaalam nga langit mo nga amo kini nga masabtan. And may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. So sa ato ang gibasa nga teksto, atong masabtan diri nga kita pahinumduman, ginatawag sa Ginoo not just to celebrate the season but to receive and to respond sa iyang gugma sa tuwa. No, daghan ang mga natuo about sa kamatuoran nga si Jesus Christ niani sa kalibutan
Pero pipila lang ang nag-receive kang Jesus Christ. Mapila lang ang mga tao nga tinud-anay nga nagtuo gyud sa iya, ay genuine nga faith sa Ginoo. Ano man ang makasulti man ta na tungod kay daghan pa nga mga tao ang wala pa nabag-ong kinabuhi. Dili committed sa pagserbisyo sa Ginoo. So, kung atong sakto ng mensahe sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga tuuhan nato ang iyang anak na iyang ipadala. We will live for Him daily, no, kinabuhi nga naa kay transformed life, and to share this message of salvation nato sa uban. So this is the core of Christianity. Kung atong sakto ng John 3:16, God loved the world enough to come in human form. No, Jesus, who died for us, so that anyone who trusts in Him will be saved from sin. No, this is the core of Christianity. This is the core of our celebration aning nga season. Unta na, mo ni ang mahimo natong tema o mahinumduman nato ni Permente sa panahon nga mag-celebrate aning nga Christmas season. Sa una, grabe kayo ko nga legalistic aning nga celebration. Did ko mo celebrate ang Christmas influenced by kanang mga legalistic po nga mga tao. Pagan celebration man ng Christmas. Pero pag eskwela na ako seminary, na-open ako mong naunani nga usa ni siya sa mga non-essential nga mga butang. Meaning, wala siya kalabutan sa ito ang kaluwasan. Mag-celebrate man ka or dili mawala yung kaluwasan nani. Nung non-essential, dili siya naka-apekto sa imuhang relasyon sa Ginoo, whether you celebrate or not. So, moto, so kanato na nakuan ko ba? Dito, no? Why not, ngayon si Dr. Omon sama, why not use this season to share the message of God? Kung sa'yo real meaning sa Christmas, kana na lang imong buhaton. Muna yung pinaka-the best. Isa sa makiglaris ka, adik, bawal man na inyong buwan. Muna yung question sa buwan, last month pa to. Yan, nalagyan mo yung Christmas tree, ako kayo sa inyong church. Ako siyang explain na niya. Kung sa day mga belief, So, muna akong i-share sa iya nga, instead nga mag-debate na, let us use this opportunity to preach Christ, the true meaning of Christmas, the true meaning of gift. Moto na, bito yan, no? Moto na. Thank you ya sa imong pag-share, mga. Na-open niya mo na kay sa ilang church, di sila nag-celebrate sa pag-decorate. So, ingon na. So, sa John 3:16, sa ato ang pagpadayon, importante kayo nga masabtan nato when, where, and why Jesus spoke these words. Naka-familiar ta ani nga text, usa sa mga most quoted verses sa tibuok kalibutan, pero wala or daghan ang wala nakahibalo or naka-realize nga gikan ni sa usa ka late night conversation, no, private personal conversation ni Jesus Christ sa usa ka tao. So, one night, ako lang ihatag gamay ang background aning nga text. Nay usa ka Pharisee, gipangalan og Nicodemus, nga pasekreto siya nga nidungol kang Jesus Christ, no, one night. Siguro di siya gusto nga pakitaan sa iyang kaubanan nga Pharisee, or siguro gusto niya nga masolo si Jesus Christ kay ginatapukan ko siya crowd, daghan nga mga crowd. And then, kani si Nicodemus is not an ordinary person. Usa siya sa kaparty sa ruling council. Kung sa ato magkumpara siya sa usa ka city councilor. Hindi siya basta-basta nga tao. Teacher of Israel. Usa siya ka religious leader, teacher, nga respected nga tao, nga ang mga tao gina-look up siya, highly respected. Yet, sa tanan niyang mga kaalam o achievements sa kinabuhi, something was still missing sa iyang heart. Siya gipangita nga kanang kamatuoran ba? Nag-question siya sa iyang, siya mga questions regarding salvation, regarding eternal life. And na-sense niya nga naakang Jesus ang kamatuoran niya iyang ginapakita. And then, during that moment, pag-approach ni Nicodemus ng Jesus, kabalo mo si approach si Jesus Christ, wala siya nag-isgot about religion. Wala siya nag-isgot about
rules, culture, or rituals. Instead, gisultihan niya si Nicodemo sa usa ka pinaka-importante nga kamatuoran nga anak si Jesus Christ, you must be born again. No, kailangan ka makaw pag-usab. Si Nicodemus, nag-struggle siya sa pagsabot. Ano sa'yo pasabot ni mo, Lord, nga makaw pag-usab? So, gi-explain ni Jesus Christ nga, being born again, sa ato lang ipasayon pag-explain, being born again is the work of the Holy Spirit. Ma-born again ka if imuhang tuuhan si Christ sa imong kinabuhi. Ug mo ni purpose nga nang gipadala ni God si Jesus Christ sa kalibutan so that we will not perish but will have eternal life. So, si Jesus Christ gi-reveal niya ang heart of God's plan kang Nicodemus nga Jesus Christ came not to condemn the world but to save it. So dito namugna ang famous nga verse nga atong ina-quote karon. And in that moment, Jesus spoke the words we now know as John 3:16. Dili siya usa ka public sermon, dili siya usa ka big speech, sa usa ka big crowd, but it was a personal, private, intimate message sa usa ka kalag nga nagapangita og kamatuoran. So, si Jesus Christ, this same Jesus na atong ginaistoryahan karon na nag-istorya kang Nicodemus about life is also speaking to us now. No, Christmas lights or ang Christmas celebration is more than tradition. No, it is more than a celebration. Christmas is about God reaching out to us through His Son. Mugin ang pinaka-message sa Christmas celebration. Therefore, ato pangutan atong kaugalingon, knowing all of this truth, how can we respond this Christmas season? Knowing si Jesus Christ came not to condemn the world, but to save it, how should we respond this Christmas season? Una, by remembering God's love. For God so loved the world. Kung atong tanawon, ang Ginoo wala siya naghulat nga ang kalibutan mo balik sa iya haba. Wala siya naghulat bitaw nga ang kalibutan mabag-o. But gihigugma niya ang kalibutan when it was still the world. No, wala siya naghulat bitaw nga ihigugma ang natakapag mo may kagpasaylo sa kuha. Ang tao yan, abi ang tao, di ba? Pasaylo ta ka, higugma ang taka kung kuhaan ka sa kuha, paubos ka sa kuha. Pero wala, dili na mo ibuhat ni God. Bisan ko, makasala pa ka, gihigog mo natadaan sa Ginoo. Kung sabi meaning aning word nga love, dari nga gisulti ni Jesus Christ. Dili ni siya usa ka ordinary lang nga love, dili siya tawhanon nga gugma. It was a divine love. Divine nga naman, tungkol kay mo man iyang nature, mo ni ang pagkasiya. No, 1 John 4:8, God is love. Siya mismo ang love. Wala siya nahimong loving God tungkol kay nahigugma siya. Loving God siya kay siya mismo ang love. Una-una ng God's love is divine. Ikaduha, God's love is unconditional. Ang gugma sa tao kay conditional ba yan, di ba? Conditional kaayo ang gugma sa tao. Tao akong giingong gay na nga, higugmaon ta ka, kung higugmaon po mo. Kung half lang imo ang gugma sa tao, half lang po akong gugma sa imo ha. Di ba? Usahay, pag makasala ang ato ang hinigugma, lagya po nato sila, pero dili na 100%, di ba? Siguro 95 na lang, percent, kaya na may moral yung pasauban sa man sa kasing-kasing. Pero ang Ginoo, dili mo na unconditional ang gugma sa Ginoo. Gigugma ta niya, not because we are lovable, but because He chose to love us despite sa atong sin. No, Romans 5:8.
He chose to love us despite sa itong mga sala. Wala tayo kipuma sa Ginoo, tungkol kay lovable naman ta. No, unconditional. So not God's love is sacrificial. Ang tinuod nga gugma is not just about words, but it is about giving. No, sacrificial. Gi-prove niya ni, nagugma niya, not by sending an angel, but by sending His Son, His only Son. Na ba kay love nga sacrificial? Kisa may na-love rin nga sacrificial. Kaya nimo i-baylo imong buotan nga anak sa usa ka piniriso nga murderer. Siya may mugawas niya imong anak may pabriso mo buotan gayo. Kaya nimo na? Dili siguro no? Pero si God, nakaya niya na. Grabe no? Sacrificial. Sacrifice niya iyang anak. For us, sinners. And then the phrase world, the phrase nga world diri, ang pasabot ana is tanang tao. It includes everyone, meaning no one is beyond reach sa iyang love. No, grabe no? Sa kung sa pa imong status sa kinabuhi, pobre man ka or dato, kung ikaw sinalikway ka sa komunidad, siguro naka-experience ka mga rejections, naka-experience ka mga heartbreaks, na mga tao na gusto na yung humaon pero wala ka na ginagong magbalik. Pero let me remind you, karon nga na si Jesus Christ, dili ka beyond reach sa iyang love. Sa kinsa nga tao, iyang gigugma, tanang tao iyang gigugma. Laingana ka kadako ang iyang gugma para sa ato ang tanan. This is the message of Christmas. And usa atong responda ni by remembering always His love for us. No, this Christmas, atong hinuntuman perminti ang iyang gugma sa ato. Remember sa story sa atong illustration dito nga na usa ka shepherd nga naa siya 100 kabuok ng mga karnero. Unya, nawala ang isa. O sa iyang gihimo. Asa, di na itong isa bito to. Wala, no? Ang iyang gihimo, iyang gibiyaan ang 99 para pangitaon ng isa. No, grabe nga kwan ba? Grabe ka special ang tanawon. Special kay ka sa Ginoo. Ang dami biyaan tong 99 nga naara o pangitaon tong isa nga nawala. Muna ang picture sa heart sa Ginoo. Even if only one sinner repents, heaven rejoices. Compared sa 99 nga naara. No mo nay katong gigamit diri nga illustration sa Luke. So, usa may atong buhaton, knowing all of this, usa atong buhaton. Remember that you are loved not because of what you do. Wala ka gigugma sa Ginoo tungod kay maayo ka nga tao. Gigugma ka sa Ginoo because of who God is. No, siya gina, it's all about God yun. Dili na tungod sa imong pagkamaayong tao nganong gigugma ka sa Ginoo. So, ikaduha, this Christmas, ayaw i-doubt ang love sa Ginoo. Bisan kong lisod. Sa una naman may mga handa, karon grabe naman may kalisod. Usahay atong i-question si God ito, asan ang blessings ni mo Lord? Naman po sa point na mga anak, i-question mo sa Ginoo. Munang, usahay mo, samtok na sa mga tao ba nga, i-doubt na nila ang love sa Ginoo. Pero this Christmas, gusto sa Ginoo nga dili na to i-doubt ang iyang love. Atong ihinumduman ang iyang dako nga gugma sa ato. No, ang manger in Bethlehem and ang cross sa Calvary are eternal reminders of how much God loves you. With every time mo tanaw ka sa manger, meaning iyang gibiyaan, iyang kanang divine position para magpakatao sa kalibutan. And then, willing siya magpakamatay sa cross for us sinners. Muna kanon niya itong hinumduman nga these are eternal reminders kung giunsa ka pag-igugma sa Ginoo. So let us always remember ang gugma sa Ginoo this Christmas. No? And since nakadawat man ta sa love ni God, it is also a calling for us to share that same love po sa uban. Siguro, di man get 100% same.
Kay limited naman ato ang mahatag nga love. But ang gusto sa Ginoo nga mag-share gyapon kasi imong love sa uban. Forgive kung na kay dapat niya pasayloon. Give and serve as God has loved you. Nakoy na-learn na to dito kay Teacher Bianay nga kung naay mga role dapat dili lang kwarta imong ihatag, dapat mo share mo ka, di ba? Mas nice siya ba? Kaya kung naay mga role before ni mo siya hatagan, pwede ka maglabo ko question. Sa dahil yung kuan daw, matangar ako. Then mag-share na ka, gospel. So, nindot siyang opportunity. Ikaduha, how should we respond this Christmas season? By receiving God's gift, no, that He gave His one and only Son. Kani siya, giving His one and only Son, describes both the expression and the gift of God's love. Expression of iyang gift. Ang gugma sa Ginoo, wala lang siya kanang yung nga naipagbati sa mga tao, but kumbaga dili lang taman ba nga nalang siya pagbati nga gugma sa mga tao, kundi si God, He did something about that feeling bitaw nga iyang gihatag ng iyang anak. The most precious thing to give is His only begotten Son. Mao ni ang heart of Christmas. God gave. Ang pinaka usa sa mga heart sa Christmas o message sa Christmas is God gave. Ang love sa Ginoo moved Him into action by sending His Son, by giving His Son. Usahay na tayo love pero wala tayo gusto mamuhatag. Pero ang Ginoo na siya love, yan ihatag ko siya. Meaning, you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. So, love that doesn't give, meaning is not real love. No, dili siya tinuod nga gugma. And then, kaning phrase nga one and only Son, it means unique. No, sa Greek, sa original translation, it means unique, one of a kind. Si Jesus Christ is not one among many, meaning He is the only, God's perfect and only Son. So, God gave Jesus to be born among us. Muna ang usa sa mga message, ani sa point number 2, nga si God, iyang gihatag si Jesus Christ, nga matao, mga makauban nato, kanang someone nga we can relate to bitaw. Napaubos siya ang kaugalingon para makarelate sa iya. Wala siya na tao dito sa kanang sa royal nga lugar, nagdato nga lugar, kay di man siya ma-reach sa mga ordinaryo nga tao. Muna nga natao siya dili, pinaka-ordinaryo, pinaka-simple nga pamaagi para makarelate siya, dali para makakonect ang Lord Jesus Christ. No, ang Creator, He entered into the creation. Usa ka king came in humility, na natao sa pasungan. Sa pasungan, kulungan sa hayop, no? Or balay sa hayop. No, grabe ka ubos. Nakatulog na mo balay sa hayop. Wala pa, no? Si Jesus Christ nakatulog na balay sa hayop, dito siya kianak. Grabe, no? And then God gave Jesus to die for us. Wala na siya gihatag para matao, magkinamoy kauban ka, but gihatag siya sa Ginoo to die for us, mamatay para sa tuwa. He was given not only to live, but to suffer and die. Magantos, wala lang siya basta gipatay. Nagantos pa gid siya before siya mamatay. On the cross, para kita ma-redeem, para kita maluwas. Ingana ang kanang sa expression sa iyang love sa tuwa. That is why gusto sa Ginoo nga i-receive nato ang kaning regalo niya sa tuwa. Dili ka basta-basta mag-receive o material nga mga gifts. Pati po gani atong i-receive ang regalo sa Ginoo, who is Jesus Christ. And then God gave Jesus to live in us through the Holy Spirit. Hangtod karon ang si Jesus Christ nagpabilin sa atoa, nagpuyo sa atoa
through the Holy Spirit, ang iyang presence nagapadayon sa pagdwell sa tanan nga mga magtotoo hangtod karon. Muna nga, the greatest gift humanity has ever received, and it's free to all who believe. That is Jesus. No, the greatest gift niya, free pigit siya sa tanan nga motuo sa iyaha. Remember si Abraham? Di ba iyahang pangayo sa Ginoo nga magkaroon siyang anak? Then pila ka tuig gihatag sa Ginoo iyahang one and only son, no, si Isaac. And then one day gipangayo sa Ginoo sa Isaac, pangayo na ko sa imuha ang imong anak by offering him sa huwa. Kasi pasabot anang i-offer nimo ang imong anak sa Old Testament. Patyon na ibutang sa altar, paigdaon sa altar, patyon unya sumugod. Kaya nimo na patyon imong anak sumugod. Ibalik sa Ginoo, kaya nimo na. Daghan mga tao karon dili na makakaya ba? Wala gyud makakaya siguro. Moreklamo maganig na, papa, gusto ko magpastor. Ayaw sa na, ano sa inyo? Pag-abroad na. Dili kaya ihatag ang anak sa Ginoo. Ma, gusto ko mag-missionary sa akong tibok na akong kinabuhi. Pag missionary, mas worse para sa kahimtang sa pastor. Pinakaluoy kay nga mabubuhat ng missionary. Kaya wala kay balay, wala kay ari-arian ba? Kasi kaya kaglakaw, manangyaw. Dagang kong mga kauban sa Nehemiah na Thailand, Malaysia, dito na sila nagminyo, dito na nanganak. Ilang mga anak nagtubo nga missionary ilang mga magpapa. Nya walay klaro nga kanang dili stable ang ilang income bitaw. Ang ilaha lang nga dibuhat sila sa kabuhaton sa Ginoo, sa suko sa Ginoo. So ingana ang sitwasyon ni Abraham ani gusto sa Ginoo nga i-offer niya ang iyang anak. And i-picture ninyo kung sa kay gibati ni Abraham atong time. Lord, dugay ko nga pila ka tuig ko nag-ampo ani. Ya karon kuha ko pero wala sa question ana. Pero kay mong tanong ba iyang pagbati dito? Grabe na kasakit ba? O mo po ni ang kung imong tanawon mo ni ang masyado sa buhaton sa Ginoo ng Jesus Christ na iyang i-offer si Jesus pag-abot sa panahon. No, ang gibati ni Abraham is a representation or ang gipabuhat ni God kang Abraham kang Isaac is a representation sa unsay umaabot nga plano ni God sa pag-abot ni Jesus Christ. So, meaning ang Christmas is a costly love sa Ginoo. So, grabe nga love, costly love. Christmas is also a sacrificial love. Christmas is God giving His Son para sa tuwa. And muna ang message sa salvation from the Old Testament hangtod karon. Nice po itong explanation ni Sir Ray ay sa Juan. Nakita mo ito? Ito sa Christian TikTok na page. Christmas did not start in the book of Matthew. Christmas started in the book of Genesis. O grabe no? Katong ang pinakaunang gi-offer or pinakaunang tao nga namataw, pinakaunang creation nga namatay, dili biya si Abel, so dili sa karnero. Di sa representation nga mootoy na tapon sa mga tao, di ba? Dahon biya toy lang gisuot, pero gibayluan sa Ginoo o kanang karnero na suoton. Muna ang first nato yun nga message sa Christmas yan ato makita sa Bible. Wala siya nagsugod sa Matthew. Di mo na lang na ang kanang katumanan sa Matthew. Pero ang message sa Christmas started sa Genesis. Ako nang ginabalik-balik ang message of salvation tungkol kay grabe na importante. Sige makaingon mo nga ang giwali ni Pastor kay kaluwasan man. Luwas naman ni balik-balik maningwali kay ipanali kay nga balik-balikod kay daghan sa tuwa wala gyud nakasabot sa unsa ang kaluwasan.
No, delikado kayo kung dili balik-balikon ang mensahe sa kalawasan. Ano makaingon ko nga wala daghan ang wala pa kasabot. Nga naman kay kung pa-explain nun, dili maka-explain. Kung saan ang salvation? Nakabalo ka 100 times, maybe 1,000 times nakadungog sa message of salvation. Pero pag ikaw ang pa-explain nun, maka-explain ba ka? O, muna ang problema po no, muna kailangan din siya balik-balikon. Ngayon pa ni Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Kung delikado kayo na, kung di mo siya ma-explain simply, meaning wala yung ka nakasabot kaayo. Munang kailangan nato ibalik-balikon. So, this Christmas season, ayaw tugutin ang mga gifts, mga material things, mo ay mahimong spotlight ani nga Christmas. Receive His gift, Jesus Christ, dawata si Christ yung kinabuhi. Dili ka nang basta-basta nga kanang pagdawat ng tinuod yun, tinudanay. Receive God's greatest gift, Jesus Christ, with a humble and grateful heart. Muli ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton. And then ikatulo, how should we respond this Christmas season is by believing in God's salvation. Verse 16 gihapon, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Whoever believes in Him, kung atong sabton, this is the recipient of God's love. No, whoever, bisan si kinsa, gihugma sa Ginoo ang kalibutan, but the world does not receive or benefit from it until ang mga tao who believe in Jesus Christ. Dili pa sabot nga natuo ka, naka-benefit na ka. You need to receive it sa imong kinabuhi. Mura ba ganang ang pinakaduol nga pinanang pumahatag illustration nga ng tambal bitaw. Asa gina para sa ginang paracetamol. Hilanat no. Natuo ka ang paracetamol nakatambal sa hilanat. Maayo ba imong hilanat? Dili. Dili, natuo man ka. Pero kay mo siyang tumaron, diya pa ka maayo. Wala na masabot yan, natuo ka nga kanang natambal, makaayo, maayo na ka. Kailangan mo siya i-receive. O po na, kanang illustration na siya, pero di yun na 100% kaya mo yun niya ang... Pero sa pinakasayon nga, pili na ito ma-compare bitaw. Mo po na, mo ni ang gugma sa Ginoo. Dako kayo ang gugma sa Ginoo. Pero ang kalibutan, wala nila gi-receive ang gugma sa Ginoo. Therefore, wala sila naka-benefit until ilang i-receive ang love, ang gift sa Ginoo. Akong explain, usa di pasabot aning believes in Him. Believes in. Dili na siya kanang intellectual nga awareness bitaw, ang pagtuo. Ang tanan nga motuo, dili malaglag o dili makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Ang kaning pagtuo diri, dili na siya kanang intellectual awareness, kanang intellectual faith bitaw. This is kanang more than intellectual faith. Meaning imo siyang saligan, imo siyang gawaton, mo rely ka ana, mo cling to ka ana. Mo nang pasabot sa believe, lalong siya nga pagdawat, dili lang basta sa una. And then whoever means anyone, regardless imong background, regardless kung unsa ka kamaayong nga tao or kadaotan nga tao, whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. And then shall not perish, kaning shall not perish diri. This is the intention of God's love. One of the intention, gusto sa Ginoo nga dili ta malaglag. Kay bisan kung sa pagpaningkamot sa tao, dili nila kaya nga luwas nila ang kaugalingon gikan sa pagkalaglag. Nakuha nato. Mo ang usa sa mga intention ni God, why He sent His Son Jesus Christ para walay tao nga malaglag. And then eternal life, but have eternal life. This is the duration of God's love. This describes the duration of God's love. Nga ang love nga ato ang na-receive among people, among our family, sa atong loved ones,
someday mawala, someday makuhaan ang ilang lag sa atoa, no, ang lag na atong ma-receive sa ilaha sa mga tao. But ang gugma sa Ginoo di gyud na usab. Amen ba? Huwag gyud ka usaban ang gugma sa Ginoo sa imuha. That is the duration of His love, and He will never stop loving His people. Na mga higayon nga mustap tas paglove ani nga tao. Labi nang mag-away mo, huwag yung kay mabating gugma sa iya, kay suko kay ka sa iya. Pero maulingan naman, di ba? Nga na ang gugma sa tao, magwala-wala. Pero maabot ang pag-abot sa gugma sa Ginoo, pinagi ng Lord Jesus Christ, dihan dito niya gipakita ang iyang dakong gugma. And makita nato nga wala gyud nihulong ang iyang pag-love sa tuwa. Bisag 1 second. He will never stop loving His people even unto the furthest distance of eternity. So, grabe nga gugma sa Ginoo sa tuwa. So, unsay gusto nga buhaton nato, gusto sa Ginoo nga buhaton nato karon. Gusto sa Ginoo nga atong tuuhan si Jesus Christ wholeheartedly, i-accept pa. Meaning, once nga nag-accept na ka ng Jesus Christ, imuha na siyang i-desire sa imong kinabuhi. Dili ka mabuhat o buta nga makapasuko sa iya, ha? Di ba? Kanang imuhang i-desire nga malipay siya sa imong kinabuhi. Kay daghan nga mga tao nga nag-claim na nagtuo sila kang Jesus pero wala mausap ang kinabuhi, di ba? Ang gusto sa Ginoo nga tuohan nato siya genuinely, wholeheartedly sa kinabuhi nato. Ato gyud ang hinumduman nganong magsulti man ko ani kay daghan kog mga na istorya nga mga dugay na sa pagsimba pero pagkutanon nimo luwas na baka nagduha-duha pa siya. Di pa ko siguro pastor, o kapalo. Kisa man diri ang kana nagduha-duha pa nga luwas na siya or dili. Kung naa sa inyo ha diri, kani nga message para ni sa inyo ha. Kung maminaw ta ani. Kay nga naman, ang tinuod ng God nga nagtuo ang Jesus Christ, meaning nausap ang kinabuhi. Unsay pasabot sa nausap ang kinabuhi, wala lang ka basta nga nibiya sa bisyo nimo, nibiya sa pagsultik mga laway. Kundi nagpagamit kasi mong kinabuhi para sa Ginoo. Muna tinuod nga nagtuo. Dili ka matawag na Kristohanon kung tama ng kasama nagtuo ko, pero pag-abot sa gawas, inom gyapon, malikas gyapon, dili permiti magsimba, dili pagamit sa kinabuhi. Kanang siyang kinabuhi. Ang tinuod yun na ha, magprangga mo sa inyo ha, questionable lang ang kinabuhi. Mo man ang message sa Christmas. Atong isulti ang tinuod, di ba? No, kailangan na mabago. Gusto sa Ginoo nga mabago ato ang kinabuhi. Gusto niya nga magkinabuhi ta para sa iya ha. And usa sa gusto sa Ginoo, once nga na-receive nato ni nga kaluwasan nga relasyon, ato po ni i-share nga message kani nga salvation nato sa atong mga kaubanan, mga parente, mga amigo, classmate, kauban sa trabaho. Let them know that Jesus cared and loved for them too. Muna ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton karon. Unta na nga kanang istorya ka sa Ginoo karon. Atong i-examine atong kinabuhi. Imong kasing-kasing, pagutan imong kaugalingon. Naga-celebrate ba ka sa Christmas as a holiday? Or are we celebrating it as a holy day? Nakasabot na kita sa tinuod nga mensahe sa Christmas. Kailangan ta makasabot para bitaw masulit nato ito mag-celebrate. Kailangan nato masabtan ang tinuod nga mensahe sa Christmas. Have you personally received God's gift, Jesus Christ? No na, dawat ba nimo? Wala lang ka basta nito, didawat ba ka ng Jesus Christ? Meaning, siya na mo'y nagkuman sa imong kinabuhi. Siya na mo'y nagbuot sa imong kinabuhi.
kung wala pa, mga igsoon, kanilang message para sa imo no nag-istorya ang Ginoo sa imo. Ayaw pag kumpiyansa kay wala ka kabalo sa panahon. Adi sa ko mag-active ron, sulod ako ka ng mga pag ma-senior na ko, diyan siguro ko mag-active simbahan kay wala man ko'y trabaho. Ingana ba imo hangguan? What if di na ka maabtag senior? Mamatay na ka. Di ba? Okay na ka nakapaluta sa ato ang appointment kay pwede ta makaandam. So, today God invites you to return to Him ato i-celebrate ang tinuod nga message sa Christmas. If wala pa nimo i-accept truly si Jesus Christ, you can pray, you can ask Him by praying, Lord, I receive your gift of salvation. Pwede ka mangayon na sa Ginoo. Kung what pa yung kakasabot, Lord, sabta ko, pangayon mo nimo, iyampong nimo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako. Lord, baguha ko. Tabangin ko Ginoo, nga magkinabuhi ko para sa imuha. Magamit ako ang puso, ako ang kinabuhi para sa imuha. And ang pinakasad reality, after aning nga message, daghang gihapon ang wala kang usab ang kinabuhi. Daghang gihapon ang dili mo pagamit sa ilahang kinabuhi para sa Ginoo. No sad kaayo. But we are always praying for you. Diri sa MCSSB, nag-pray gihapon niyo sa inyo nga maabot ang panahon nga inyong i-commit inyong life for the Lord. Ang reality, daghang gihapon ang dili mo receive. Daghang gihapon ang gahig ulo, gahig kasing-kasing. Okay ra nang wali ni Pastor. Inyo harana. Pero okay lang, mag-pray gihapon sa inyo ha. So let us celebrate this Christmas not with empty traditions. Dili na niya siya usa ka naanda nato mga Pinoy. But let us celebrate Christmas with a heart full of gratitude and worship sa iya ha. Huwag kinakabalutan sa kamatuoran nga si Jesus Christ is the reason of the season. Let us pray. Father in heaven, we thank you Lord sa imuhang mensahe nga ikaw nagpadala sa imong only Son, si Jesus Christ, tungod sa imong dakong hugma para sa mga. Nakita nimo Ginoo nga walay mabuhat ang tao para nga luwason ang among kaugalingon. Kundi ikaw mismo mo inihimo og effort, solusyon nga makaangkon ni kalawasan pinaagi sa pagtuo pagdawat ng Jesus Christ. Na pinaagi niini na namin katungod nga mahimong anak nimo Ginoo. I pray Lord sa tanan ng mga kaanakan nimo, mga katawhan nga naa karon nakadungog sa imong pulong. Lord, I pray nga ikaw mo'y padayon nga magpunbig sa amoa, mamuhat ka Ginoo. Ikaw mo'y magpanalangin sa amoa ang pagsabot o sa mga kasing-kasing nga dawaton ka na mo with a humble heart. Dawaton ka na sa mong kinabuhi nga ikaw na mo ay masunod Ginoo. Among i-desire Lord nga ilahon pa ka sa among kinabuhi. Among i-desire nga magkinabuhi mi para sa imo, para malipay ka sa amo ang Ginoo. Lord, tabangin mi sa panahon nga makaibumig mga utang nga dili ka ganahan. Lord, konsensya hami nga mobalik ka sa imo mga ipasaylo sa imo Lord nga mausapi. Father, this Christmas I pray nga we will celebrate it with our family and friends, knowing ani nga kamatuoran. And tabangin mi Ginoo, tagay mi courage and strength and wisdom to share this message of salvation sa ilaha. Kanang pag-share Lord nga sayo ra kaayo. Kanang dili mi makabati og kulba, kahadlok nga basig reject mi. But tagay mi kalipay Lord to share them ani nga mga kamatuoran nga you are the reason of this season. Father, padayon ka na mag-auban kanamo aning adlaw as we continue to celebrate our Thanksgiving Day nga puno sa imong gugmang panalangin Lord. In Jesus' name we pray. Amen.